Kaugnay naman sa pagkakatanggal sa pwesto ng 4 na pulis na nandoon nang ipablotter si Vong Navarro, may news to go si Marisol Abdurrahman. Marisol. Hawi, kinumpirma nga sa atin ng District Director ng Southern Police District na si Chief Superintendent Villacorte na na-relieve nga yung mga pulis na yon na naka-duty noong mga panahon na nagpa-blotter nga itong si Denise Corneo synthetically kasama na nga riyan si Vong Navarro. Pero pag nilinaw nila, nirelieve lamang sila sa pwesto habang iniimbestigahan pa daw ang insidente. Pero sa ngayon, hindi raw masasabi na talaga may pagkukulang na ang mga pulis na yon. Umaasa naman ang SPD na pag na-find out na raw ng IAS na siyang nag-iimbestiga sa nangyari, ay sana maibalik pa rin sa pwesto daw ang mga sabing pulis. For now, Javi, pansamantala silang nasa holding center ng Southern Police District habang iniimbestigahan pa ang pangyayari. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng taging pulis regarding doon sa nangyari. Pero nakikipag-coordinate na sila sa NBI, so anumang findings na kanilang nakukuha, automatic nila itong sinusumite. Meron pa silang mga pangangailangan daw na records, pero yung ibang dokumento na yon ay nanggagaling na raw sa NBI. Hawi? Marisol, ano ba yung nangyari na posibleng lumabag sa mga procedures ng pulis? Oo, isang sinasabi nga dito, Hawi, na posible raw nagkaroon ng pagkukulang ang mga pulis. Isa na nga riyan kung bakit daw hindi mandatory na medical itong si Vong Navarro. Gayong nakita na raw nila ang itsura nito na tupuan at medyo namamaga na raw ang mukha. SOP kasi, Hawi, mapabiktima man yan o lalong-lalo nung pagkanto may mga nakikita ang mga pulis na may tama, SOP yan na dapat pagkatapos magpa-blotter ay agad nila itong dadalhin sa ospital. But in the case of Vong Navarro kasi, walang nangyaring ganon, hindi nila ito dinala sa ospital para sana magkaroon ng medical check-up hinggil po sa kanyang kondisyon, Hawi. Ibig sabihin, pag nung nag-fill out ng blotter, pinayagan na lang umalis ang yung grupo kasama ni Vong Navarro? That's right, Javi. Ang sinasabi ng mga pulis na ito, tinanong naman daw nila ni Vong kung gusto niyang magpa-medical. Pero ang sinasabi kasi sa atin ng PNP, SOP ito dapat. Kailangan talaga na isailalim sa ganito. Pero in that case, tinanong pa raw nila ito si Vong Navarro and he refused to do that. Ang medyo naging pagkakamali lang daw, walang nangyaring written agreement na kasulatan na talagang sinabihan nila si Vong Navarro bilang na rin pagsunod sa SOP na kailangan siya magpa-medical. Pero Vong Navarro refused to do so. So parang naging verbal lang naging usapan. So ayun ang sinasabi ng PNP na kung masisilip yan, posibleng isa nga ito sa naging pagkukulang. At dapat kahit doon nagkaroon na ng settlement doon sa istasyon ng mga oras na yon sa investigation section ng Southern Police District, dapat daw inalam pa rin daw ng mga pulis kung ano talaga ang nangyari. Just saying, yun ho ang hindi nagawa ng ating mga pulis, allegedly, kaya medyo sinabing hindi natutukan agad ang kaso right after the 22 nung nagpa-blotter nga sina Denise Cornejo. Okay, maraming salamat, Marisol Abdurrahman.